Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kahit holiday ngayong August 21, 2025, tuloy pa rin po ang pagpapasaya ng Dabarkads natin. Katunayan po niyan, pre-recorded ang Itbulaga ngayong araw at syempre, hindi na naman mawawala yung pagtatanong ng ilang Dabarkads natin kung bakit hindi po live ang programa po ng Itbulaga ngayong araw ng Huwebes. So, naka-long vacation po ang mga Dabarkads natin, ang TBJ, and syempre ang mga Itbulaga staff, kaya po sila ay nag-live nung Lunes para tuloy-tuloy na po yung vacation nila or yung long vacation nila mga Kadabarkads. At katunayan po niyan mga Kadabarkads, watak-watak ang Dabarkads natin. Merong nasa beach, merong nagpunta po ng ibang bansa. So, iba-iba po ang ganap ng Dabarkads natin. Katulad ni Eunice, nasa isang beach po siya dito sa ating bansa. Si SQ KZ naman, nasa Hong Kong. Parang kasama niya ata yung isang direktor ng Itbulaga kasi close na close po silang dalawa. So, yun po yung dahilan mga Kadabarkads. Kaya po, pre-recorded pa rin ang Itbulaga ngayon. Dahil tinuloy-tuloy na po nila yung vacation, simula po yan kahapon. And bukas, possible na live na sila at Saturday. Live na rin siguro yan mga Kadabarkads kasi syempre, labanan po yun ng mahuhusay na singer sa The Clones. Kaya hindi po palalagpasan ng mga Dabarkads natin yan. And speaking of The Clones mga Kadabarkads, eto nga po yung isang komento ng isang netizen. Ito daw pong batch na to na maglalaban-laban sa Sabado ang talaga naman pong magpapanerbiyos sa mga judges and syempre sa mga contestant. Sabi nga dito ni Peter, ito ang batch na kapag di nervyosin ang mga contestant, may hirapan ang mga mag-judge dito sa Saturday. May mga darating pa si Tom Jones, Paboriti, Julio Iglesias at ang dalawang bet ko na si sina Matt Monroe at Elvis Presley. Masaya to. Abangan na lang natin sa Saturday. So, panigurado mga Kadabarkads na sasakit po ang ulo ng mga judges natin kung sino ang pipiliin po nila sa araw ng Sabado kasi mahuhusay po talaga itong batch na maglalaban-laban sa Sabado. Samantalang ang sugod bahay mga kapatid naman po ay nandirito sa barangay Calolong, Valenzuela City at katunayan po niyan mga Dabarkads, naging emosyonal po yung lola na nabunot sa sugod bahay mga kapatid. Pag-amin niya nga po, ngayon lamang daw siya makakahawak ng ganon kalaking halaga yung binigay pong pera ng Itbulaga na tumataginting na 50,000 pesos. So parang may sakit po si nanay and syempre yung kanyang asawa parang stroke din po at the same time, birthday din po pala nung anak niya ngayong araw po ng Huwebes. Kaya naman maging yung mga Dabarkads natin sa Itbulaga Studio, emotional din po sila sa kwento po na binibitawan ni nanay na nanalo po dito sa sugod bahay mga kapatid. So malaking tulong na po itong 50,000 pesos kasi pwede niya na po siyang makabili ng maintenance niya, tapos pagkain at i-share niya din daw po ito sa kanyang mga anak. Samantalang next topic naman tayo, i-share ko naman sa inyo itong dalawang host po ng Noontime na kung saan ay muli pong nagbalik sa isang noontime show. Matatandaan kasi mga Kadabarkads na parang nagkaroon ng alitan ang main host at ito pong dalawang host ng noontime show. So sinong tinutukoy natin? Walang iba kundi po ang katapatang programa ng Itbulaga na It's Showtime. Si Vice Ganda po kasi napapabalita na parang nagkaroon po ng alitan at itong si Lassie at MC. Ngayong araw po ng Huwebes, August 21, 2025, nagbalik po si MC and si Lassie. Isang patunay lamang po na okay na si Vice Ganda at si MC at Lassie.
Marami din kasi ang nakakamiss kay MC at Lassie, and syempre marami pong kumu-question kung bakit hindi ito nakikita sa naturang programa. At ngayon nga, tuluyan na pong tinuldukan ang issue kay Vice at kay MC at Lassie. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa isang sponsors po ng Eat Bulaga na kung saan ay tinatanong at patuloy na hinahanap sa Eat Bulaga. So ano pong sponsors yan? Na kung saan ay higit isang dekadang nakasama po ng Eat Bulaga. Walang iba kundi po ang Pure Gold. Marami kasing nakakapansinan na hindi nakasali ang TBJ or ang mga Dabber Cats sa bawat promotion or sa bawat post ng Pure Gold sa kanilang page. Kaya ang tanong ng marami kung inalis na daw ba ang TBJ na taga-promote ng naturang brand. At possible daw ba na babalik pa ang Pure Gold dito sa Eat Bulaga? So ang kasagutan po mga Kadabber Cats ay tapos na po kasi ang kontrata ng Pure Gold dito po sa Eat Bulaga. And kung inyong mapapansin po, iba na rin yung kanilang taga-promote. Mga Gen Z na, mga Dabber Cats, and mga kabataan na din po. Pero syempre, hindi maalis sa mga Dabber Cats natin and sa ilang mga netizen na hanapin ang Tito Vic and Joey. Kasi napakaganda po ng samahan ng TBJ, Eat Bulaga at syempre, ang Pure Gold. Marami nga ang nagtatanong kung ano daw ang dahilan bakit daw hindi na nag-renew ang Pure Gold dito po sa programa ng Eat Bulaga. Gayong okay naman daw po ang relationship ng TBJ at ng Pure Gold. So isa lamang po ang nakikita natin dyan na dahilan mga Kadabber Cats. Maaari pong well-established na itong Pure Gold and kahit hindi na po sila mag-promote sa mga programa po ay bibilhin at pupuntahan sila ng mga tao. Dahil kilala na din sila mga Kadabber Cats. Kaya mag-promote man sila or hindi, ay po pwede. Dahil wala naman pong mawawala sa kanila dahil kilala na naman sila dito po sa ating bansa. At syempre, yun ay sa tulong po ng programang Eat Bulaga na higit isang dekada po nilang nakasama. Kaya sa mga patuloy na naghahanap po sa Pure Gold dito po sa Eat Bulaga, siguro magbabalik din po sila pero hindi ngayon mga Kadabber Cats. Kahit naman hindi natin nakikita ang Pure Gold sa Eat Bulaga, legit Dabber Cats pa rin naman sila at syempre, lubos ang kanilang pasasalamat syempre sa Eat Bulaga dahil ang Eat Bulaga po ang nakasama nila nung time na nagsisimula po sila dito sa ating bansa para ipakilala yung kanilang brand. At ngayong kilala na po sila kahit di na sila mag-promote, diba? Merong bibili at bibili at magtitiwala sa kanilang brand. Katunayan po niyan, punuan po ang mga Pure Gold, mga Kadabber Cats, at yan lamang po ang talaga naman pong dinudumog at pinipilahan, lalo na po ng mga negosyante na nagbibusiness ng mga grocery store, ganyan po kakilala ang Pure Gold. So yun po yung isang dahilan kaya siguro hindi na sila nagpo-promote sa naturang non-time show ng Eat Bulaga. So anong sa inyo dito mga Kadabber Cats, please comment down below.